Bagyong Nando o Ragasa patuloy na lumalakas at posibleng maging super typhoon na ngayong araw o Lunes. Bagyong Nugori nasa labas na ng PAR o Philippine Area of Responsibility, ngunit inaasahang maging super typhoon din anumang oras. Posibleng susunod na bagyo at tatawagin itong Bagyong Ompong ayon sa long-range forecast ng Global Forecast System. Central at Northern Luzon bantay sarado dahil sa banta ng ulan, hangin at storm surge at landslide dulot ng Bagyong Nando. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Linggo. Narito na ang ating pinaka-latest update ng ating panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa ating panahon. Salamat sa iyong suporta. Ang Typhoon Nando o Bagyong Nando sa pinakahuling datos, patuloy na lumalakas ang Typhoon Nando habang kumikilos papalapit sa Northern Luzon. Kasalukuyang itong may dalang 155 kilometers na lakas ng hangin at may pagbugso na umaabot sa 190 km per hour. May lawak at sirkulasyong ito na umaabot ng 530 km ang lakas ng hangin mula sa sentro. Posibleng umabot ito sa super typhoon category bago pa man ito lumapit sa Batanes at Babuyan Islands. Para ma-imagine ninyo, ang ganitong klaseng bagyo ay katulad ng Bagyong Lawin noong 2016 na sumalanta sa Cagayan at Itbayat at halos kasing lakas ng Yolanda noong 2013 bagamat mas hilaga ang tinatamaan ngayon. At para sa ating wind signal, nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon pati Bicol. Hindi malayong tumaas pa ito hanggang signal number 5, lalo na kung tatama si Nando bilang isang super typhoon. Ang signal number 1 ay paunang babala lamang, pero kapag umabot sa signal number 3 hanggang signal number 5, asahan na natin ang matinding pinsala sa kabahayan, linya ng kuryente at maging sa agrikultura. Kaya naman meron tayong rainfall and flooding. Sa Batanes, Cagayan at Ilocos Region, inaasahan ang higit na 200 mm na dami ng ulan o buhos ng ulan sa mga susunod na 48 oras. Posibleng magdulot ito ng flash flood at landslide, lalo na sa mga bundok at sa mabababang lugar. Kung titignan natin ang forecast, halos katumbas ito ng isang buwang ulan na pagbagsak lang sa loob ng 2 hanggang 3 araw. At meron tayong storm surge threat. Pag-asa already raised a storm surge warning. Posibleng higit sa 3 metro ang daluyong sa Batanes at Cagayan. 2 hanggang 3 metro naman sa Ilocos Norte hanggang 2 metro sa Ilocos Sur. Ang 3 metro ay halos kasing taas ng 1-2 palapag na bahay. Kaya delikado talaga kung nasa tabing dagat po kayo. Samantala, sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, naroon ang Typhoon Nugori. Inaasahang maging super typhoon din po ito anumang oras o kaya bukas. Mababa ang tsansa nitong pumasok ng Philippine Area of Responsibility, pero maari pa rin itong mag-impluwensya ng malalakas na hangin at pag-ulan sa ating bansa. Parang dalawang halimaw ang sabay na gumagalaw sa karagatan ngayon, isang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at isa naman nasa labas, at parehong may lakas na kayang magdulot ng matitinding epekto sa ating bansa. At para sa ating long-range forecast, posibleng Bagyong Ompong. Ayon sa GFS model o Global Forecast System, may isang low pressure area na maaring mabuo at tumama sa Central Luzon sa huling linggo ng Setyembre. Kapag tuluyang nabuo, tatawagin itong Bagyong Ompong PH, ang ika-15 bagyo ngayong taon. Paalala lang, mga long-range forecast ay pwedeng magbago, pero mas mabuti nang nakaantabay kaysa mabigla tayo. At para sa ating inspirational verse of the day, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan, mula sa Awit 46 verse 1. Paalala, habang naghahanda tayo sa unos, huwag nating kalimutan ang pananalig na may Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. At yan ang ating latest update sa panahon ngayong araw ng Linggo, September 20, 2025. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa ating panahon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, maging alerto, ingat tayong lahat.